Nakikita niyo yan? Ayan yung pinag-aagawan ngayon. Ay baliktad ano. Anyway, wanted na nakalagay Apollo C. Quiboloy. Yan ang pinag-aagawan ngayon at marami na po ang nagsumbong. Inamin na po ng PNP na ngayon ay under evaluation ang mga impormasyon pinag-aagawan dahil sa 10 million reward. Grabe ano? 10 million kasi. Ayan oh. Yan oh, 10 million. Baliktad ano? 10 million, daming zero. 10 million po yan eh. Yan ang dahilan. Yung 10 million. Dalawang dahilan dyan. 10 million pesos, reward money, at saka gusto nilang makatulong sa mga otoridad para mahuli si Apollo Quiboloy dahil nga po merong court order warrant of arrest. Sabi po ng PNP ni Colonel Jean Fajardo at ni General Marbil, PNP Chief, na talagang nadoble, dumami at patuloy na dumadami pa ang tinatanggap nilang impormasyon, tawag sa telepono, may mga basta ginagamit ang social media. Ayoko na, baka makilala pa yung mga nagbibigay ng information eh. Yung mga nakagalap na impormasyon ng PNP talagang matindi. At kaya ini-evaluate nila, hindi po doon dahil sa magkakaiba tinuturo, although magkakaiba yung ibang lugar. Pero ang sinasabi, doon sa pare-parehas ang itinuturo na parang sigurado na nandun si Quiboloy, yun at dino-double check nila. Nandun nga ba? At saka sino ba ang nauna na nagturo, nagbigay ng impormasyon? Kasi kung halimbawa ay sabihin natin 50 ang katao ang nagbigay ng information, o sino ba ang papaniwalaan doon sa 50? At kung pare-parehas yung impormasyon ng 50 ang katao, sino ba ang nauna? Ayan. So ang ini-evaluate dito, dalawa. Sinong naunang nagbigay ng information o accurate ba? Totoo ba yung impormasyon? So dalawa nga po, dahil sa 10 million pesos reward money kay Quiboloy at saka gustong makatulong sila dahil nga po ayaw sumurrender. Matapos ideklara ng gobyerno ni Secretary Abalos at ni Pangulong Marcos na pugante. Although may debate dyan, ayaw nilang maniwalang pugante. Ang pugante raw yung pag nahuli na tapos tumakas sa kulungan at nawawala, yun daw ang pugante. Pero yung may warrant of arrest o nagtatago sa warrant of arrest o hindi nagpapahuli, ayaw nilang taga-tawagin na pugante yon. Pero sabi ni Pangulong Marcos, kapag may warrant of arrest at hindi nagpahuli at hindi sumuko o nagtatago, pugante na raw yon. So may debate, bahala na kayo kung ano yung paniniwala dyan. Para sa akin, until now, hindi siya nahuhuli. Hinahanap siya. Okay? At yung reward ang nagpapalakas. So, napakahirap na sitwasyon yan. Kasi ako naniniwala, kung nasa saan si Quiboloy, posibleng nandun din yung 3 Canada. O yung 2 Canada, yung isa nahuli na eh. At saka si Jacqueline Roy, kasi yung magkakasama yan. Yung Sylvia, yung isang baka alam ko hindi na member yun, baka nakahiwala yun. Pero itong 3 o 4 bali, si Enteng, si Ingrid Canada, at saka si Jacqueline Roy, at si Pastor Quiboloy, malamang magkakasama yan. So, 4 yun plus 10, 4 million or 13 million. O 14 million pa yan. So, yung isa nakahiwala. So, 13 million pag naituro mo, yun ang matindi. Magandang pamaskot bagong taon yan. 6 months na lang, bagong taon, Pasko na. Yun ang pinaka-interest. Sa hirap ng buhay, marami nagkaka-interest. Naging hanap buhay na ito. At hindi masama kasi reward money. Pinaninindigan ng gobyerno, legal ang reward. Ayan po ang matindi. Okay? So, sige lang po. Hindi ho tumatanggi ang PNP. Lahat ng impormasyon. Kung sa tingin niyo marami na nagsumbong, hindi ibig sabihin tapos na yon. Tinatanggap na. Sabi ni Colonel Fajardo, continuous ang kanilang pagtanggap ng impormasyon at binabalidate kung sino talaga ang lehitimo sa mga impormasyon. Kasi kung iisa yung tinuturo at talagang positibong nandoon, si Quiboloy, balita ko mukhang alam na talaga eh. Balita ko po mukhang alam na ho ng PNP kung saan talaga. Kaya po bahala na ang PNP dyan kung anong gagawin. So, sige lang po, ingat lang po kayo. Ayan po ang update tungkol dyan sa reward money. Mas dumami ang nagka-interest at patuloy na nagkaka-interest ng tao dahil nga ho sa hirap ng buhay, malaking pera ang 10 million plus 3 million, 4 million, 5 million. So, nakuha na nga yung isa eh. Yun na nga yung magandang halimbawa dyan eh. Yung si Pauline na nahuli na dahil sa reward money, sigurado ho mayroong 1 million. May nanalo na 1 million. So 14 million pa yung pag-aagawan para mapanalunan nila sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Ganon ang sitwasyon. Okay?
At sunod na pag-usapan po natin ay itong issue ho. Nako, talaga naman, hindi ho matatapos-tapos ito. Patuloy po na pinaghahandaan ng SONA. Dapat lang maganda tayo at maganda at pagdasal natin ang katahimikan, kapayapaan at mas magawa ng tahimik at maayos ang State of the Nation Address. Ayan, ng ating Pangulong Marcos. Sa next week na po gagawin yan. After nyan, magre-resume na nga po ang regular na trabaho ng Kongreso at Senado. Tapos na yung kailang isang linggo na lang at matatapos na ang kailang bakasyon. Maraming dapat gawin tungkol dyan sa mga nangyari. Sa Senado, yung isang inaabangan dyan, yung hindi pa yata nakakasundo si Alan Peter Cayetano at saka si Binay. Kasi naman, pinatulan na ito si Cayetano, si Binay. Ewan ko naman ito si Cayetano, bakit pumapatol sa mga babae. Hindi pa unawain niya si Binay na mayroon namang karapatan na umatin sa hearing at magsalita dahil para sila senador. Masyado niya minaliit eh. Sinabi ba namang, ayan, anyway, nasa Ethics Committee na, sinabi ba namang buang eh. Sinabi ba namang marites eh. Sinabi ba namang inday, di ba? Parang ganong kababaw ang tingin ni Cayetano sa isang senadora na babae, sa isang senador, Binay. Di ba? Yung kawalan ng respeto bilang isang senador, kawalan ng respeto sa isang babae, yan po yung hindi matanggap ni Binay. Tama lang magpalis siya sa Ethics Committee dahil yung pagiging senador ni Cayetano ng abuso at saka yung kanyang pagiging abogado parang hindi rin naramdaman. Kawalan ng respeto sa kasamahan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Anyway, matindi po yung away niya. Sana maayos na yan. Good luck sa pag-resume ng Congress. Next week, Congress, Senate, after na mahabang bakasyon, magtatrabaho na sila. Yung panukala na amyendahan yung saligang batas tungkol sa economic provision, Secretary Senador Escudero, anong gagawin mo dyan? Hanggang December na lang ang 19th Congress. Pag hindi na bago yan, next Congress, back to zero. Mababaliwala yung hirap ng Kongreso. Lahat ng proposed bill, lahat ng ginawa ng Kongreso, na-approve na sa kanila, nasa Senado na. Pag hindi natapos ng Senado yan hanggang December, bago mag-close ang 19th Congress, baliwala yan sa 20th Congress. Kasi i-open close na lang January, tapos eleksyon na, kampanya na, ala na. Sa July na ng 2025, mag-resume uli, 20 Congress na yan. Wala na yung panukalang batas na inaproba ng Kongreso pag hindi natapos ng Senado. Nasa Senado, nasa kamay ng mga senador. Kaya siguro si Senador Anggaray umalis na sa Senado. Tinanggap na yung pagiging Department of Education Secretary kasi alam niya baka wala na mangyari sa Senado. Di ba sayang naman? Yun ang chairman ng komite. Nag-hearing sa economic provision ng ating saligang batas. Tinanggal pa, nag-resign kasi nga ako nagpalit ng leadership. So, ewan ko, may magagawa pa ba si Escudero bago mag-December? Budget na lang siguro. At yan kasi importante kasi after SONA, ipopropose yung isusumite yung libro ng budget proposal ng Malacanang. Mahigit na 6 trillion yan. So, babangal lang kasi niya ng Committee on Appropriation, Finance Committee ng Senado. So, yun po yung mga galawan. So, malamang maipit nga ang maraming panukalang batas na natapos sa Kongreso, mabibitin sa Senado. Kaya mga Senado, saka tama na muna yung away. Tama na muna yung mga personalan dyan, kung ano-ano. Magtrabaho kayo dahil tuloy-tuloy ang sweldo at allowance at pera ng bayan na ibinibigay sa inyo. Sana meron kayong kahihiyan kahit papaano.